Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo Popoy at Bea at hello na rin sa mga lalong dumadaming viewers ninyo ngayon. I'm a avid fan of MOR simula nung matanggap din ako na magtrabaho sa ABS-CBN. Kagaya ninyo ay nawalan din ako ng hanap buhay nung naipasara tayo. Pero isa sana sa mga pangarap kong gawin ay ang mag-share din ng kwento sa Dear MOR. Kaya lang, nung time na yun, wala namang anything special na nangyayari sa akin sa buhay. Hanggang sa, ayun, meron na ngang nangyari na hindi ko inaasahan. My name is Nico nga pala. I'm 28 years old at isang video editor. I've had my fair share of relationships. At ang pinakatumatak nga ay yung pinaka-recent. I met Celine sa workplace ko after ABS-CBN. Bagong salta lang si Celine noon at ako ang na-assign to guide her. Hanggang sa naging close na nga kami. We went out on dates, we met each other's families, pero wala pang official o formal na usapan na kami na nga talaga. Pero nag-I love you na kami sa isa't isa. Ginagawa na namin yung normal na ginagawa ng mga in a relationship. So yun na lang ang pinagbasihan namin ng relationship status namin. Ang catch lang, Popoy at Bea, Celine was not the only woman in my life during that time. Meron kasi akong ex. Itago na lang natin siya sa pangalang Chrissy. Acquaintance ko lang si Chrissy before hanggang sa naging ka-close at naging kami. 4 years kami ni Chrissy together. Nag-break kami dahil magkaiba ang priorities namin nung bandang huli ng relasyon namin. Wala namang third-party issue whatsoever. Kaya somehow naging friends pa rin kami ni Chrissy. More than a year after our breakup, at saka ko nakilala si Celine. Special sa akin si Chrissy, Popoy, Bea. Maraming pagsubok sa buhay ko ang dumating na siya ang kasama ko. Tinulungan niya akong malampasan ang lahat ng mga problema ko, as in, siya ang inuhugutan ko ng lakas ko. Kaya ang tingin ko kay Chrissy ay hindi lang basta ex. I also see her as a friend. A friend na maaasahan, mapagkakatiwalaan, at hindi ako tatalikuran. So ibig sabihin, kahit hindi ko na isend itong mga soft copies via email, basta mapasa ko yung printed copies, okay na? Yep, pero syempre tago mo na lang yung soft copies just in case hanapin. Gets. Okay. Thank you, love. Balik na ako sa cubicle ko. Sige. Dinner mamaya, Libre ko. Sweldo na bukas eh. Yo, sige. Love you! Love you too! Si Celine talaga. Ilang beses ko nang tinuro yung gagawin, nakakalimutan pa rin. Sino ba yung phone ko? Yun. Sino tumatawag? Si Chrissy? Hello, Chrissy? Hi, Nico. Oh, what's up? Napatawag ka? Sorry busy ka ba? Ngayon? Hindi naman. Why? Ano meron? Wala naman. Medyo stress lang. Kay Dad, alam mo na. Oh, why? What happened? Kasi si Kuya umuwi sa bahay after, ewan, gaano katagal. Tapos, kaaway sila. May nasabi si
kuya na hindi maganda, kaya ayun, muntik magsapakan. Ha? Hindi nga. Teka, ano bang nasabi ng kuya mo? Well, may nasabi rin kasing foul si Dad, kaya alam mo yun. Well, ano bang nasabi ni Tito? Teka muna. Pwede bang from the start yung kwento? Ang haba kasi ng mga nangyari leading to the away eh. Ang hirap ikwento sa phone. Next time na lang pag nakita tayo. Eh di tara, kita tayo. Mukha namang stress na stress ka at napatawag ka pa sa akin eh. Paano kita matutulungan kung di ko alam yung buong istorya? Bakit? May time ka ba? Kailan ba? Mamaya gusto mo? I can make time naman. Sure ka ah? Oo naman. Pero teka, kailangan mo ba ng kausap? Tagal sumagot ah. Yes na yan. I'll make time for you. Sige, sabi mo eh. Susunod natin ulit? Doon sa cafe malapit sa amin? Sure, sige, go. Dada na kita sa inyo? Hindi wag na. Kita na lang tayo doon. Baka pag nakita ka pa ni Papa, makipagkwentuhan pa sa'yo yun. Okay, sige. Pero what time pala? Okay lang ba mga 9 p.m.? Hanggang 12 naman yung cafe doon sa inyo, di ba? May mga tatapusin na ako for our client meeting tomorrow. Then after nun, I'm all yours. Okay, sige. 9 p.m. See you. Alright, see you. Ay, grabe, busog. Sarap talagang kumain kapag alam mong sisweldo ka na bukas. Mukha nga eh. Ang dami mong in-order. Pero ako rin umubos. Libre ko naman eh. Oo naman, alam ko naman yon. Pero syempre, tingnan mo naman yung tiyan ko. Maawa ka naman kasi. Balak mo ba akong gawing sumo wrestler? Hindi naman. Love lang kasi kita. Ayokong nagugutom ka. Pero alam mo, busog na ako. Pero parang gusto ko pa ng dessert. Ice cream tayo? O kaya kape na lang tapos cake? Ayun o, sa tabi lang nito may coffee shop. Love, pwede kayang labas na lang ulit tayo bukas. 8 p.m. na kasi. Gusto ko na sana umuwi na maaga. Ha? Bakit? Eh, si Dad kasi parang hindi maganda yung pakiramdam kanina nung tumawag ako eh. Kaya gusto ko sana umuwi na kagad para makamusta ko siya na maayos. Baka mamaya, huwag naman sana, sumakit yung dibdib at tatakihin nang wala ako. Oh my God. Sige, magbibill out na ako. Kailangan mo ba ng kasama? Pwede ako mag-overnight sa inyo. Hindi, okay lang. I mean, thank you for offering, pero mas makaka-focus siguro ako kay Dad if, alam mo yun, kami lang. Okay lang ba? I understand. No problem. Teka. Waiter, bill out please. Thank you. Oh, Chrissy oh. Ito na yung green tea mo. Pangatlo mo na yan ah. Wala bang na-overdose sa green tea? Wala, ano ka ba? Hindi naman singtin din ng kape yung tama nito eh. Okay. Naniniguro lang. Pero,
Thank you for listening, ha. Sobrang gumaan yung pakiramdam ko. I knew you would understand me more than anyone else. Maybe because no one knows you more than I do. 4 years din tayo, ah. Oo nga eh. Kaya lang pasensya na, ha. Ang haba ng kwento ko, inabot na tayo ng 11:30. Ano ka ba? Buti nga tinatawagan mo ako eh. At least gumaan yung pakiramdam mo. Pag magaan yung pakiramdam mo, less chances of you getting into a fight with your family. Sabagay. Pero, teka nga, wala bang magagalit na nag-uusap pa rin tayo? Parang may nakita ako sa Facebook mo na tag photo, ah. You guys look really close. Teka, ano nga ulit name nun? Catherine? Celine? Parang ganun eh. I forgot. Si Celine. Her name is Celine. Celine. Tama, Celine. So, may new girlfriend ka na. Ba't hindi mo chinika sa akin? Dapat sinabi mo para, alam mo yun, hindi ako istorbo sa inyo. Grabe naman siya sa storbo. Hindi ka naman storbo. Kasi wala ka namang iistorbohin eh. Hindi naman kami ni Celine. I mean, we go out, yes, pero nothing serious naman. So, nasa getting to know pa lang? Parang ganon? Parang ganun. Kaya you have nothing to worry about. Okay. Sabi mo eh. So, kamusta? Kamusta kayo? Alam mo, ikaw, napakamarites mo. Saka ako na ikukwento sa'yo kapag okay na. Pag official na. Kung magiging official, getting to know pa lang naman eh. Ilang percent yung magiging okay? Na nang ganong-ganong usapan. Nagkita tayo para pag-usapan yung tungkol sa problem mo. Huwag mo na isingit yung tungkol sa akin. Hala pa, showbiz? Next time. Kukwentuhan kita about her. Mag-ipon muna ako na ikukwento, okay? Okay. Hindi kita pipilitin. Mukhang hindi ka pa ready ipakilala sa akin eh. Basta pag kayo na, sabihan mo ako kaagad ah. Kasi syempre, ayoko namang tumawag sa'yo at magyayapig-lapigla. Tapos, yun pala may jowa ka na. Yes, Popoy at Bea, nag-deny ako kay Chrissy. Hindi ko ina-expect na magtatanong siya about Celine. Ang alam ko kasi, naka-personalize lahat ng photos ko with Celine. Meaning, naka-hide kay Chrissy. Baka merong nakalusot na isa. I don't know. I'm not sure. Bakit nga ba ako nag-deny? Sa totoo lang, na-caught off guard kasi ako. Hindi ako handang mag-explain kay Chrissy. Mag-iisang taon na kami ni Celine that time. How will I explain that? Pangalawa, alam ko kasi na kapag sinabi kong may girlfriend na ako, Chrissy would back off. Lalayo siya sa akin. Close kasi kami at ayaw ni Chrissy na isipan siya ng masama ng girlfriend ko. Ang kaso, Popoy at Bea, I'm not ready to lose Chrissy yet. Wala na akong feelings para sa kanya. Hindi ko naman gusto makipagbalikan whatsoever. Pero yung friendship kasi ang iniingatan ko. It's very important and sentimental to me. Chrissy was there when I needed her the most. Sobra kasi niyang bait. Siya yung tipo ng kaibigan na gugustuhin mo talagang meron ka. Kaya I wanted to return the favor. I wanted to be a good friend to Chrissy. Lalo na siya naman ang nakakaranas ng kung ano-ano mga pagsubok sa buhay. Hindi kasi okay ang family niya. Magkaaway ang dad at ang kuya niya. Ang mother naman nila may sakit. May ibang mga friends si Chrissy. Pero sa akin lang niya nagagawang maglabas ng mga saloobin niya. Ganun din kasi ako. Yes, I have my own barkada, pero you always have that one person na hindi ka mahihiyang ipakita ang lahat ng kahinaan mo. Ganun kami ni Chrissy sa isa't isa.
Oh, mukhang binaligtad mo na yung bahay natin sa paglilinis mo. Ah, darating kasi si Celine, Dad. Talaga ba? Good, good. Tagal ko nang di nakikita yung batang yun eh. Busy sa trabaho eh. Sana in-invite mo rin yung tatay niya para, alam mo na, nakapag-iinuman naman kami. Dad talaga oh. Ikaw lang yung manginginom sa atin. Retired tanggero na yung tatay ni Celine. Huwag mo nang i-BI. Pwede magkape siya habang whiskey sa akin. Next time, Dad. For now, quality time muna kami ni Celine. Sige, sige. Teka, anong oras ba siya darating? Mga lunchtime po. Sige. Sabihan mo lang ako kung anong gusto niyong tanghalian. Bakit, Dad? Magluluto ka? Sus, hindi no. Papadeliver ko. Sige, Dad. Message kita. Sige, dito lang muna ako sa kwarto, ha? Sige, Dad. Baka si Celine na to. Uy! Chrissy. Chrissy? Kumusta si tita? Okay naman. Nagpapahinga lang. Actually, kaya ako tumawag para i-update ka. Sabi mo kasi balitaan kita pag nakauwi na kami. Oh, ano nangyari sa check-up? Ibukas pa yung resulta ng ibang tests eh. Pero mukhang hindi naman naaalarma yung doktor niya. Kaya ako din parang kalmado lang. Kalmado o pagod? O stress? Nasa boses mo eh. Ewan ko ba? O baka gutom. You know what? Padadalhan kita ng pagkain. Anong gusto mo? Hindi, wag na. Okay lang. May sakit si mami mo eh. Sino magluluto sa inyo? Hindi dad mo, lalong hindi ikaw. Grabe ka ah. Huwag ka nang tumanggi. Ako nang bahala. Hindi ko talaga oh. Hindi kita nasamahan sa check-up ng mami mo eh. Ito na lang pambawi ko, okay? Sige na, kahit ito na lang. Fine. Thank you. No problem. Abangan mo na lang yung tawag ng delivery boy, okay? Thank you ulit. No problem. Anytime, Chrissy. Anytime. Wow, ang linis ng kwarto mo ah. Parang hindi ganito ang itsura nito last time na dumalaw ako ah. Syempre ang tagal mong di nakapunta dito sa bahay. Kaya pinaghandaan ko talaga. Mabuti naman kung ganun. Ready na nga yung utak ko eh. Sabi ko sa sarili ko, naku, maglilinis na naman tayo ng kwarto ni Nico. Oy, sorry ka, naunahan na kita. Anyway, love, maliligo muna ako ah. Pawis na ako kakapalayas ng alikabok eh. Okay, itutuloy ko na lang yung series na pinapanood ko. Alright. Uy, maraming salamat sa palunch, Celine, ha? Paano? Balik na muna ako sa kwarto, ha? Nanonood kasi ako ng boxing, eh. Sige dad, go. Kami nang bahala dito. Okay. Mamaya, sagot ko na merienda. Hey, you okay? Hmm? Parang kaninang umaga ka pa parang wala sa mood. Okay ka naman nang dumating ka eh. What happened? May nangyari ba? Sa work? Sa bahay nyo? Love, tell me anong problema? Gawin natin ang paraan yan. Love? Mag-break na tayo. Sorry, ano? Let's end this. Ayoko na. Celine? Aalis na ako. Ha? Teka, Celine. Anong problema? Ano to? Ano yan ha? Ano pinagsasabi mo? Break? Magbe-break tayo, bakit? Excuse me. Yung bag ko kukunin ko lang. Celine, stop. Pwede ba kausapin mo ako na maayos? Anong break na sinasabi mo? Bakit tayo magbe-break? Tapos lalayasan mo ako kaagad? Hindi pwedeng ganyan. Magsabi ka ng dahilan.
Huwag kang humarang, Nico. Aalis na ako. Ano bang problema? Hindi naman ako kailangan dito. Anong di kailangan? You don't need me. Ano bang pinagsasasabi mo, Celine? Tumabi ka, Nico. Huwag mo akong harangan. Magsalita ka muna. Ano bang problema? Tabi, Nico. Hoy, ano pa ginawa ko? Let me leave. May ginawa ba ako? Sabihin mo kaya. Just let me leave. No, hindi ka alis. Mag-usap tayo. Nico, ano ba? Sira ka ba? Tabi, Nico. Hindi pwedeng sasabihin mo may Let me kipag-break leave. at tapos wala kang sasabihin dahilan. Ano yun? Ayoko na. What the hell is wrong with you, Celine? Ako dapat ang magsabi sa'yo niyan. What the hell is wrong with you, Nico? Kinakausap mo pa rin yung ex mo. Nakikipagkita ka pa rin sa kanya behind my back, niloloko mo ko at ang galing. Pinadalhan mo pa ng pagkain kani-kanina lang. Kani-kanina lang. How dare you? Kumusta ka? Nasaan ka? Kita tayo. Thank you for today. See you tomorrow. Usap tayo. Busy ka? Ingat ka. I miss you. I miss you, Nico. Talaga ba? Celine, Nabasa ko lahat yun. Gago ka. I know everything now. You're a lying piece of garbage. I hate you and I don't want to see your cheating face ever again. Tabi! Celine! Celine, sandali! Celine! Celine! Saan siya naglakad? Celine! Baka sumakay ng taxi yun. No. Stupid mo, Nico. Stupid! Nico! Nico, ano nangyari? Anong ginagawa mo dyan sa labas? Bakit parang narinig ko kayo nagsisigawan ni Celine? Asa si Celine? Mamaya na, Dad, please. Nasaan nga si Celine? Obviously, hindi ko alam. Mamaya ko na ipapaliwanag, Dad, please lang. Anong ginagawa mo, boy? Anong ginagawa mo? Popoy at Bea, nahuli ako ni Celine. Nakita niya yung usapan namin ni Chrissy sa chat. And I was really surprised. Kasi kami ni Celine, hindi kami nag-check ng phone ng isa't isa. We don't do that. May tiwala ako sa kanya at may tiwala rin siya sa akin. Kaya nga malakas ang loob kong i-maintain yung communication ko with Chrissy. Kasi alam kong hindi sisilipin ni Celine yung cellphone ko. Pero that particular day, nakabukas ang Facebook ko sa desktop ko. May nag-pop out na message na basa ni Celine. It was Chrissy saying thank you sa food na ipinadala ko. May photo pa nga nakasama. Ang tagal ko pa namang maligo. So malamang sa malamang nagkaroon ng enough time si Celine para basahin ang lahat ng mga napag-usapan namin ni Chrissy. Totoo, merong mga I miss you, kita tayo, usap tayo, ingat ka, etc. At meron din yatang I love you, pero as a friend. Hindi naman yung romantic na I love you. Hindi na ganun, Popoy at Bea. Kulang ang mga salita para i-explain ko sa inyo yung takot na naramdaman ko. Iba pala yung kaba na mararamdaman mo kapag ka nahuli kang may ginagawang hindi maganda. Totoo pala yung gusto mo na lang magpalamon sa lupa para matapos na. Binigyan ko ng isang buong gabi si Celine para kumalma. Kinabukasan ay naglakas loob na akong suyuin siya. Kaya, kamorkada, please allow me to take you in an adventure. An adventure na sana ay hindi ninyo maranasan. Ang adventure ng isang nahuling manloloko. Ayaw sagutin ni Celine yung mga tawag ko. Pero alam ko nandyan lang siya sa bahay nila. Nandyan lang siya sa loob eh.
Celine! Celine! Celine, please lang, mag-usap tayo! Celine! Celine! Celine, please lang, oh! Celine! Tito Ross. Nico, tama na pagkalampag sa gate namin. Baka kung ano pa isipin ng mga kapitbahay. Tito, si Celine po kasi. Ayaw sagutin yung mga tawag ko. Nag-aalala po ako Pasensya na, Nico. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano talaga nangyayari. Basta ang alam ko lang Dragonesa ang anak ko ngayon. Hindi ko makausap ng maayos, kaya ang mabuti pa tayo na lang, Nico. Tayo na lang mag-usap. Halika, samahan mo ako. May dala ka ba sa sasakyan? Meron po. O, tara na. Pasyal mo muna ako. Wala ring mangyayari kung magrarally ka dito sa labas ng bahay. Kaya halika na, magkape tayo. Ayoko rin muna kasing makasalubong yung anak ko sa loob ng bahay. Natatakot ako Hindi ko maipinta ang muka. Parang bigla akong babatuhin ng upuan Sila lang dalawa ng nanay niya nagkakaintindihan. Di ako sinasali sa usapan. Kaya tayo na lang ang mag-usap. At baka pwede, paliwanag mo sa akin kung bakit umiiyak ang anak ko. Naku nak, dali mo tatay mo dito. Magugustuhan niya yung mga pagkain dito. Oo nga po Puro putok-batok. Oh, kaya na kape natin. Your order, sir. Salamat. Oh, kape, Nico. Thank you po. Oh, sige na. Umpisahan mo na. Ano ba nangyari nak, ha? Ano kasi tito may paano ba? Nahuli ka. May iba ka. Huwag ka nang mahiya. Ako lang to. Hindi naman kita sasapakin o ano Sorry po tito. Sorry po talaga. May iba ka nga. May number 2 ka? O yung anak ko number 2? Hindi po. Ang totoo po niyan, wala po akong iba. Wala po kaming relasyon nung isang person na involved. Promise tito, wala kaming kahit anong relasyon. Never kami nagkita para gumawa ng kung anong milagro. As in, wala. Anong nahuli sa'yo? At sino ba yung isa? Ganito po kasi yun Ex ko po. It was my ex. Sinundan ng anak ko. Opo. We're friends. We're good friends. She's... Okay, aminin ko tito. That ex of mine was special to me. Pero hindi romantically. Let's just... ano ba? Sentimental reasons. Okay. Tapos? Pero alam ko po kasi na hindi maintindihan ni Celine yun. Ay nung pagsesilosan niya si Chrissy. My ex's name is Chrissy po. Okay. Alam ko pong sasabihin ni Celine na wag ko nang kausapin si Chrissy, na layuan ko na cut all sorts of communications. Kaya hindi ko na lang po namalaya na I was hiding my friendship with Chrissy. Again, tito, friendship. Yun lang naman po talaga yung meron kami ni Chrissy. Wala namang romantic or sexual relationship Ano bang tinago mo? Kung magkaibigan lang pala kayo? Well, yung ano po, yung convo sa chat, yung minsan po kasi, minsan nagkikita po. Hindi alam ni Celine? Hindi po. Pero again, tito, pag nagkikita kami ni Chrissy, usap lang, as in, walang mali siya po. Eto bang si Chrissy kilala si Celine? Opo. Alam ba ni Chrissy na hindi alam ni Celine na nagkikita kayo? Bali, kasi tito... So hindi rin alam nung Chrissy kung anong pinaggagawa mo? Bali, hindi niya alam na may girlfriend ka na? Yes po.
Pero tito, wala po talaga kaming ginagawang masama. Maliban na lang dun sa paglilihim ko. I see. Bakit mo nga ba nilihim? Yun nga tito, alam kong pagsisilosa ni Celine si Chrissy na wala namang dahilan. Pag-aawayan namin kahit napakaliit na bagay, kilala ko po si Celine Paano yan? Binigyan mo na ng dahilan ngayon. Maliit na bagay pa ba to, anak? Sige. Paano kung kunwari nung umpisa pa lang nalaman na nito ni Celine na nagkakausap pa kayo ng dati mong nobya? Sabihin na nating nagselos nga. Pinatigil ka na kausapin yung isa. Anong problema? Tito, parang unfair naman nun, di ba? Kaibigan lang naman si Chrissy, tito Ayoko yung magsiselo siya sa mga mababaw na bagay. Parang hindi pwede yung ganun. So, mahalaga tong kaibigan mo na to. Well, one of my closest friends, tito. Marami akong utang na loob, parang ganun. Mas mahalaga pa kaysa kay Celine? Tito naman, syempre po hindi naman ganun. Nagtatanong lang ako, nak, ha? Wala naman akong gustong ipunto. Nakikichismis lang ako sa'yo. Kasi nga, may sariling mundo yung mag-ina ko. Hindi, tito, okay lang po. Mas gusto ko nga pong pagalitan niyo ako Pagsabihan niyo po, tatanggapin ko po. Hindi. Walang ganun. Hindi kita sesermonan o pagsasabihan. Wala akong kakampihan sa inyo. Matatanda na kayo. Ang akin lang ayoko lang makitang umiiyak yung anak ko, Nico. Hindi man ako mangialam, hindi ibig sabihin nun wala akong pake. Masakit para sa akin yung bilang tatay. Kaya ang hiling ko lang sa'yo, ayusin mo Ayusin nyo yan. Kung sa paanong paraan, hindi ko alam. Basta, ayusin mo. Wag mo lang pababayaan ng ganyan yung anak ko. Tito, hindi po. Maayos mo siyang nakilala. Maayos mong iwan. Kung iiwan mo. Popoy at Bea, kabadong-kabado ako the entire time na kausap ko ang tatay ni Celine. Yung kaba na parang ang sakit ng tiyan mo, pasmado yung kamay mo, papawis, tapos hindi mapakali yung mga paa mo. Kasi syempre hiyang-hiya ako. Ginawan ko nang hindi maganda yung anak niya. Pero hinarap at kinausap ako ng tatay ni Celine na parang isang kaibigan. Kaya lalo tuloy ako nanlumo. Pero kahit papaano nabawasan yung tinik sa dibdib ko. Knowing na Celine's dad is not mad. Not mad pero disappointed. Hindi man niya sabihin ramdam ko yun. At kita ko sa mga mata ni Tito. Ang nakakatakot Popoy at Bea ay yung mother ni Celine. Si Tita ang talagang masama ang loob at ayaw akong kausapin o makita man lang. Ang pagkakamali ko kasi Popoy at Bea, Celine came from a toxic relationship before me. A toxic and traumatic relationship actually. Hindi ko na idedetalye dahil kay Celine na yun. It's not my story to tell. Sabihin na natin na her past relationship was so traumatic, she almost hated all men. Kaya para gawan ko pa siya ng kalokohan, imagine kung gaano katindi ang epekto nun kay Celine. Pero Popoy at Bea, kahit papaano I still felt a little bit innocent. Kasi wala naman kaming relasyon talaga ni Chrissy. Hindi naman kami naghahalikan o nagsisex. No. Yes, kinikita-kita ko si Chrissy behind Celine's back pero walang milagrong nagaganap. Pure friendship lang talaga. But then again, alam kong mali ako. Lying to my girlfriend was a bad thing to do. Wala akong takas dun. Walang lusot. Wala akong excuse for that. Ang hiling ko lang sana that time ay yung mabigyan ulit ako ng pagkakataon to redeem myself. Dahil nagsinungaling lang naman ako. Hindi naman ako
nakipagrelasyon sa iba. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Huli ka. Popoy at Bea, for the next couple of weeks ay wala akong ibang ginawa kundi ang suyuin si Celine. Pumunta ako araw-araw sa bahay nila. Pinapapasok naman ako ng parents niya pero hindi ako kinakausap ni Celine. Para lang akong hangin. Tapos pagka mag-a-attempt akong hawakan siya, para akong langaw na bigla niya nga hampasin. Pagdating naman sa opisina, kakausapin niya lang ako about work. Formal pa nga. Parang akala mo hindi kami magkakilala. Katapos wala na. At ang mahirap, Popoy at Bea, napilitin si Celine, napakahirap talaga napilitin si Celine na kausapin ako kasi she's extra sensitive. Si Celine yung tipo ng tao na hindi talaga madaling magalit, hindi madaling mainis at hindi nagtatanim ng sama ng loob. Kahit asarin mo below the belt, makikitawa pa siya sa'yo. Pero kapag ka may ginawa kang pagkakamali na gagambala sa peace of mind niya o babasag sa tiwala niya, gaya na lang ng nagawa ko, asahan mo yung galit niya ay worth 1 year ng galit ng isang tipikal na tao. Para siyang bulkan na kapag ka sumabog, ay sisirain talaga ang mga nakapaligid dito. Celine. Celine, Ginagawa mo dito? halika na. Sabay na tayong pumasok. Ayoko. Anong oras na oh? Matatraffic ka pag nagbus ka. Kaya ko sarili ko. Umalis ka na. Celine, please. Tsaka tingnan mo, uulan. May meeting tayo. Gusto mo, late ka na nga. Mukha ka pang basang sisiw. Halika na, sakay ka na sa kotse. Hindi mo ako kailangan kausapin. Ang importante, safe ka makarating sa office. Please, Celine. Sa likod ako sasakay. Whatever you want. Let's go. Nag-breakfast ka na? Akala ko ba walang usap-usap? Tatanong lang naman. Baka kasi nagugutom ka na. Bibilang kita ng I can buy my own food. Thank you. Okay. Sabihan mo lang ako pag gusto mong mag-drive-thru or something. Kape. Gusto mo Hindi na... ko pwedeng manahimik ka na lang. Pasalamat ka nga pumayag akong sumabay sa'yo. At pumayag ako kasi ayokong mahasel sa pagpasok. Ginagamit lang kitang mode of transportation ngayon. So please shut up. Huwag mo akong kausapin. Huwag kang magsalita. Huwag kang magkunwaring you care for me. Kasi if you care for me, hindi mo magagawang magsinungaling. So stop pretending to be a good guy. Cause you're not. Alam mo ba kung ano ka? Malandi ka. Liar, cheater, two-timer, manloloko. Manggugoyo, you ruined me. Ang landi-landi mo. Hindi ka marunong makontento. Was I not enough? Kulang pa ako? Was I not giving you everything you need? Everything you want? Eh di dun ka na? Bakit mo pa ako kinakausap? Dun ka na sa kalandian mo. Magsama kayo mga higad. Kamutin niyo yung isa't isa. You're a liar! 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 How could you do this to me? How could you do this to me?
Jeff, bukas ba sa stockroom? Pengin naman ng bond paper oh. Naku, mamaya pa Nico. Nag-break sandali si Madam Admin eh. Chat kita pag dumating na. Sige, salamat. Ay, nga pala. Kumusta ka? Kumusta ako? Balita ako, nagloko ka daw eh. Okay, Jeff. Antayin ko na lang yung chat mo. Ge. Uy, musta? Okay ka lang? Tingin mo. Well, mukha kang sinagasaan ng truck. Ba kailangan mo? Wala naman. Kinukumusta lang kita. Balitang balita sa buong office yung nangyari sa inyo eh. Sino naman yung nagpapakalat ng chismis ha? Si Agatha no? Yung feeling BFF ni Celine. Sino yun? Odessa? Sa panchismosa yun eh. Ang totoo niyan bro. Pag may nagtatanong kasi kay Celine kung break na kayo, sabihin na nating extra honest siya. No holds barred, bro. Diyos ko po. Ikaw naman kasi, Nico. Peng, kung ano man yung susunod mong sasabihin, wag na. Nang ituloy. Alam ko na yan. Ito naman, wala naman akong sasabihin masama. Hey boys! Let's go na sa conference room. Meeting na. Teka. Nico, kamusta ka pala? Bakit ba lahat ng tao dito kinakumusta ako? Ay, ang sungit ha. Di pwedeng concerned lang. Concern na nakikichismis. Diyos ko, kung ayaw mong kinakamusta ka, di wag. Sungit nito. Goran sa meeting, dalian nyo. Okay, sige, sunod kami. Sungit naman ito. Wala akong pake. Tara na nga. Stand tall, man. Stand tall. Stentol, sabi mo dyan. Basta all set na yung calendar natin for the next couple of weeks, ha? Yep. Siya, sige. Meeting adjourned. Yes, thank you. Wala bang papapizza dyan? O pa-donut? Sige na, pakipingman lang. Si Nico kasi, nagloko. Hoy, ayoko ng ganyang biruan ha. Respeto, guys. Pero go, Nico, papitso ko naman. Multa mo sa pagluloko. Charis! Kamusta naman kayo? Carry nyo ba magtrabaho together? Charis! Uy, easy. Walang ganyanan. Gusto niyo ng pizza? Ge. Ayun. Yes, nadali. Yahoo! Talaga ba? Kakain kayo ng galing sa manloloko? Di nyo ba naisip na baka may sumpayon at pati kayo ay maloko? Damn. Sa Excuse pool. me nga, lalabas na ako. Nag-walk out. Ay, nag-walk out. Naku. Habulin, huwag nga kayo ganyan. habulin. Habulin. Parang mga siratong mga to. Peng. Yan na. Umorder ka na, sagot ko. Wag na, bro. Yan na. Ikaw nang bahala. Okay, sabi mo eh. Ika-cash transfer ko na lang sa'yo. Popoy at Bea, isa sa mga kailangan mong pagdaanan kapag ka nagloko ka ay yung mga marites sa paligid. Asahan mo na makakarinig ka ng kung ano-ano mga opinyon nila. At asahan mo rin na ikaw ang magmumukhang pinakamasamang lalaki sa balat ng lupa. At bukod sa kabilaang chismis, hindi ko rin in-expect ang mga sumpong ni Celine. Mga sumpong na sobra nakakakot para sa akin. Ganito kasi yun. May mga araw na normal lang si Celine. Meaning,
mataray o pilosopo lang siya sa akin. Pero may mga araw na bigla-bigla na lang siyang sinusumpong ng matinding galit. Yung biglang iiyak, maninigaw to the point na sasakit yung tenga ko sa lakas ng boses niya at magsasalita ng kung ano-anong mga masasakit. Hysterical kung hysterical talaga, Popoy at Bea. Nangyayari yun kapag nasa kotse kaming dalawa. Actually, walang pinipiling lugar eh. Minsan sa harap ng mga magulang niya, meron din sa mismong pantry ng opisina namin at wala akong magawa kundi ang manahimik at tanggapin ang lahat ng mga isinisigaw niya. It was a crazy emotional ride talaga. At etong nakakatawa, Popoy at Bea, akala ko ayun na yun. Akala ko yun na yung pinakasagad na pwede kong matanggap mula kay Celine. Meron pa palang mas malalang mangyayari sa akin. Nico? Nak? Gising ka na? Nico? Pasok pa. Oh, kagigising mo lang. Bakit po? Alam mo na ba? Nakita mo na ba? Nakaitalin pa. Yung tita mo kasing Marites, tawag sa akin. Tinatanong, ano daw nangyari? Ha? Ano ba nangyari? Mukhang di mo pa nakita eh. Si ano kasi nak si Celine. Merong pinost sa FB. At nakatag ka. At si Chrissy. Ha? Anong post pa? Tignan mo. Teka, saan yung phone ko? Asan na? Ayun sa may unan sa dulo. Ayun. Ano to? Ba't ang daming tumatawag sa akin? Mga kaibigan ko to ah. Tsaka si Tita Francine tumatawag din. Pati si Chrissy nakailang tawag. Bakit ang daming notification? Mamaya na yan, anak. Tignan mo muna yung pinost ni Celine sa FB. Teka nga, buksan ko. Ano to? Mga screenshot? Tsaka picture ni Chrissy? Basahin mo yung caption, anak. Caption? Teka. Warning. Ito nga pala ang mukha ng isang mga agaw ng boyfriend. Dear Chrissy, sana masaya ka sa ginawa mong paninira. What the hell? Naku, nak. Ang gulo. Ang gulo sa comment section. Puwisit! Oo. Bakit nagbibihis ka? Saan ka pupunta? Saan pa? Di kay Celine. Bakit niya ito ginawa? Ano ba gusto niya mangyari para parusahan ako? Ano ba? Kailangan malaman ng buong mundo yung ginawa ko talaga? Teka, huminahon ka muna. Ang laking gulo nito. Nakakahiya. Teka, Nico! Nico! Oh, bakit napasugod ka ata? Celine, I know I made a mistake. But posting on social media, talaga ba? You're taking it way too far. Anong way too far, way too far? Hoy, Nico, deserve na malaman ng lahat ng tao anong klaseng babae ang crazy na yan at anong klaseng lalaki ka. Look, kung ginagawa mo to para parusa... Oo talaga. Parusa talaga sa'yo yan. Sa'yo at sa kabit mong malandi. Celine, please! Nabasa mo ba yung comment section, ha? Ang gulo-gulo, ang daming nag-aaway.
Ang dami ng taong nakikisawsaw. Eh di good. At least alam mo na at ng crazy na yon ang epekto kapag nagloko. Oo, sige, pero nabasa mo rin ba yung binabash nila sa'yo, ha? Kahit yung mga taong hindi natin kilala kung ano-ano pinag-comment, yung ba yung gusto mo? Ang pagpiestahan tayo? Ha? Ang pagpiestahan yung privacy ng pamilya natin? What the hell are you thinking? Nagagalit ka because of our privacy? O nagagalit ka kasi ayaw mong masira yung pangalan ng kabit mo? Utang na loob, Celine! Wala nga kaming relasyon! Pues iharap mo sa akin yung babaeng yan! What? Iharap mo sa akin yung crazy na yan! This is between you and me. Ah, talaga? Ayaw mong iharap? Alam na, may tinatago ka pa. Wala nga, Celine. Pues, iharap mo sa akin yung crazy na yan. Iharap mo sa akin! Kung hindi mo kayang dalhin sa akin yung malanding crazy na yan, lumayas ka na ngayon din. At wag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Huwag ka nang umasang babalikan pa kita. Gago ka! Layas! Alis! I hate you! I hate you! Excuse me? Ano ka mo? Ako? Pupunta kay Celine? What for? I'm not really sure. Pero para mag-usap. Para maayos tong gusot na to. Paano? Gusto niya ako sigaw-sigawan sa bunutan. No, Chrissy. Hindi naman ganun si Celine. Well, I don't care kung ano galing ni Celine. Pero bakit ko siya kakausapin? Para magkasundo-sundo ganun. Magkasorehan, I don't know. Why would I say sorry? Hindi naman kailangan ikaw. I mean, Chrissy, ang hirap ipaliwanag eh. Pero 'di ba, kapag mayroong away o misunderstanding, kailangan naghaharap-harap yung mga taong involved. Eh bakit ako yung pupunta kay Celine? Parang ako yung una mag-a-approach, ganun ba yon? No, Chrissy, hindi ka literal na parang ikaw yung unang lalapit kay Celine. Mag-uusap lang tayong tatlo. Nico, why is this my problem again? Aside from in-expose niya yung mukha ko at inakusahan ako ng kung ano-ano, bakit ako makikipag-usap? Ikaw dapat ang gumawa nun. Ikaw ang kumontrol sa baliw mong girlfriend. You tell her na i-take down yung post na yon. Hindi ako magsasabi nun sa kanya dahil kung ano man ang problema nyo, labas na ako dun. Chrissy, please. Kasi in the first place, Nico, this is all on you. Sabi mo sa akin, wala kang girlfriend, na hindi kayo ni Celine. And I believed you. My God, why did I believe you? I'm really, really sorry, Chrissy. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito, kaya nga I'm here, I'm begging for your help. Mapapakalma ko lang si Celine if magkakausap tayong tatlo. Nico, as much as I want to help you, agrabyado din ako eh. Nasira yung pangalan ko. In front of my friends and my family. Maraming salamat sa stupid Facebook na yan. Sige, aharapin ko yung girlfriend mong war freak. Pag binura niya yung post niya. Chrissy. I'm not afraid of your girlfriend, Nico. Kasi malinis ang konsensya ko. Bahala siyang magngangawa dyan, magtatatalon sa galit or whatever. Pero hindi ako makikipagkita sa kanya unless burahin niya yung paninirang puring ginawa niya. I'm not obligated to face your girlfriend, Nico. Kaya you do the work. Kung nagawa mong mag-magic para magsinungaling sa aming dalawa, baka magawa mo ulit mag-magic para lusutan tong problemang ginawa mo. Grabe, Popoy at Bea. It was the most unbelievable thing that happened to me. Pinost ni Celine ang picture ni Chrissy at tinawag siyang maninira, mga agaw at marami pang iba. Tapos nandun din ang ilang screenshot ng usapan namin ni Chrissy. Parang may pintuang galing impyerno ang nagbukas dahil lang sa post ni Celine. Naka-public yung post.
Ang ibig sabihin, kitang-kita yon ng lahat ng mga kaibigan, kapamilya at kakilala namin ni Celine, kasama na rin si Chrissy. Imagine the comment section. Nagbanggaan ang lahat ng pwedeng magbanggaan. Nagsiraan ang mga pwedeng magsiraan at nagmurahan ang mga pwedeng magmurahan. It was a wild circus, Popoy at Bea. Napuno ang inbox ko ng mga iba't ibang mga mensahe. May nagpapakita ng suporta, merong mamaru sa mga payo, pero karamihan ay kung hindi nakikichismis, ay nakikigulo lang. For a moment, nagalit talaga ako kay Celine, pero syempre I tried to understand her. She was hurt. She was angry. At ang gusto niya pa ay makausap ng personal si Chrissy. Gusto ni Celine ng confrontation. At nagkataon naman na si Chrissy, nung una walang balak pumatol, pero dahil sa post na ginawa ni Celine ay pumayag na rin na makipagkita in person sa kanya. Popoy at Bea, during that time, gusto ko na lamang tumakas. Gusto ko na lang mag-alsa balutan at magpalit ng identity. Pero syempre imposible yun. Wala akong choice kundi ang harapin yung gulong ginawa ko at manalangin na sana ay matigil na nga ang kaguluhan. I was angry at Celine. Pero at the same time, I really try my best to understand her. I decided na sa bahay ko mag-usap sina Celine at Chrissy. Again, sobrang kabado ako that time. To the point na hindi ko mapigilang manginig ang mga kamay ko. Ganun na nakakatakot yung sitwasyon ko. Anak. Iko, Oh, pa, bakit? okay ka lang? Hindi pa. Nakakabahan ako eh. Ewan ko, ba't ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Mukha kang kabado ko eh. Kanina mo pa inahalo yung tinimpla mong juice. Tama na. Ako na dito sa kusina at pumunta ka na doon sa sala. Ayoko nga eh. Natatakot ako kay Celine. Sus, to talaga oh. Hindi ka naman babalatan ng buhay nun. Kahit na po. Mamaya, pagsisigawan na lang ako nun. Para ka naman tanga dito sa kusina. Sige na, sama mo na doon si Celine. Nako, may na yata si Chrissy. Pagdasal mo ko pa. Ano man ang mangyari, I'm happy to be your son. Si Raulo, buksan mo na pinto. Okay. Whew, Lord, kayo na pong bahala. Okay, let's go. Celine, nandito si Chrissy. Chrissy, this is Celine. So, eto pala yung Chrissy. Hi there! Anong feeling mo ngayon? Na nakasira ka ng isang happy relationship? Really? Happy? Bakit ang daling masira? Kasi nakakagalit yung pagiging clingy mo sa boyfriend ko. Or should I say, ex-boyfriend. Ex mo na pala eh. Ano pang point na mag-usap pa ng ganito? Because I have so many things to tell you. Una sa lahat, napakalandi mo. Hindi ka nahihiya sa mga pinaggagawa mo? Paano mo nagagawang mag-send ng I miss you? Nang kita tayo. Nang see you tomorrow sa lalaking alam mong may girlfriend na. Malungkot ka ba? Hirap ka bang makahanap ng lalaki? Kulang ka ba sa pansin? Kulang ka ba sa lambing?
Kaya kinakapitan mo na lang yung closest guy you can find, and that guy happened to be your ex. You know what, Celine? Nakakaawa ka. Here you are, Gina G, trying to mark your territory, whatever. Ang hindi mo alam, the reason bakit kami nag-uusap pa rin ni Nico was because he denied na may girlfriend siya. He denied you exist. Ah, talaga? Sorry pero hindi ako yung tipong makikisabit sa lalaking taken na. It just so happened na nung tinanong ko yung boyfriend mo kung may girlfriend na siya, ang sabi niya wala. So kung meron ka mang kailangang talakan, hindi ako yon. Yang lalaki na yan na Gina G kang ipagtanggol. At naniwala ka namang wala siyang girlfriend. Hindi ka man lang nag-double check? Dininay ka nga eh. May time ba ako to research about you? Ah, kasi nga happy ka na basta sinabi ni Nico na single siya. Dininay ka nga kasi. You should have done your homework. I don't even know you. Anong i-research ko sa'yo? Tanong mo pa dyan kay Nico, hindi ko nga matandaan yung pangalan mo eh. And I'm not gonna waste my time on you. But you wasted your time clinging to your ex. Sa GC nyo, ikaw yung parating nagyayaya na makipagkita. Hindi ka pa nakaka-move on, no? Kasi nga single daw siya. I needed a friend. May mali ba? Again, dininay ka. Eh yung friend nga na nililingkisan mo, taken na. Again, dininay ka. Oh, please. For all I know, naghihinala ka ng may girlfriend na siya pero hindi mo pinapansin kasi masaya kang nilalandi ka niya. Sa masaya rin siyang nilalandi ako eh. See? Lumabas din ang totoo. Doesn't change the fact na tinago ka ng boyfriend mo. Pero you knew he could be lying. But I didn't know he was lying, so... And pinagwalang bahala mo lang kasi nag-enjoy ka. Apparently, enjoy din ang boyfriend mo. Obviously, siya ang hindi pa nakaka-move on sa akin. Di good. Nagsama kayong dalawa. Ay, thanks but no thanks. Magsama kayong dalawa! Parehas kayong malandi. Go get him! He's yours! You think I want your boyfriend? Of course not. Parehas kayong basura! Kung alam kong may girlfriend siya, hindi ko siya kakausapin. Kaya iyong-iyon na yan. Total mukha ka namang Gina G pa rin eh. Kunwari ka pang may pa ex-boyfriend kapag nalalaman, mukha namang babalikan mo rin. Nagpapahabol ka lang. I hate you! You're sick! Oh, girl. Baka ikaw. You need help. No! You need help. Kasi KSP ka. Sa ating dalawa, baka ikaw. Kasi gusto mo pang malaman ng buong mundo na niloko ka. Proud ka pang niloko ka, ha? At ikaw, proud ka pang ikaw ang dahilan. Nag-post ba ako about anything? Hindi, di ba? Kasi guilty ka. At ikaw naman yung nangunguha ng simpatya. Feel na feel mo yung pagiging victim mo. Yes! I am the victim! Well, congrats on being the victim. Alam na ng buong mundo yan, huwag kang mag-alala. You're a bully! Ako pa talaga? Porque ikaw yung umiiyak, ako na yung masama? Naghahamon ka makipagkita para lang gumawa, ganon? Chrissy, tama na. My God, Nico. This is a circus. Bakit ako pumayag na makisawsaw sa gulo nyo? Hoy, Celine. Burahin mo yung paninirang post mo, ha? Huwag mong antayin na maging legal battle to. Kasi sinasabi ko sa'yo, ikaw ang matatalo at ikaw ang magmumukhang tanga. I'm pretty sure you know that by now. Kaya, excuse me. Aalis na ako. This was really a stupid idea. Celine, tama na. Don't touch me! Tama na, please. Ayusin na natin to. Hindi ka pa napapagod. Tama na. Shut up! This is all your fault! This is all your fault! Tama na. I hate you! I Tama na, hate you! please. I hate you! Celine. You ruined me! Celine, stop, I don't Celine. deserve this! I'm better Celine. than this! I'm really sorry, okay? I'm really sorry. You have no idea gaano ako nagsisisi. Pero you have to tell me kung willing ka bang ayusin to o hindi. Hindi pwedeng ganito na lang tayo. Pinahihirapan mo ako, tanggap ko yun. Pero ayoko makita ka nagkakaganyan dahil sa akin. Please, Celine. Enough na fighting. Mag-usap na tayo, please. Siguro naman ngayon alam mo na. Alam mo na yung pakiramdam kung paano manakit ng babae. Nakikita mo ba ako? Halos magmukha na akong baliw. You did this to me, Nico. This is not me. This is you. This is all on you. You made me feel like a crazy woman. Kaya tama ka. Hindi pwedeng ganito na lang tayo. I can't be like this. I can't be with you.
be with someone who brings out the worst in me. Popoy at Bea, after ng harapang yun, ay binura din eventually ni Celine yung post niya. Nagkaroon din ng kabilaang pagbablock sa mga social media accounts. Chrissy blocked me. Celine blocked me also. Some of their family members blocked me. Hindi na ako ginustong kausapin pa ni Celine. Pero Popoy at Bea, sa sobrang tindi ng mga naranasan kong emosyon, ay wala akong ibang choice kundi ang matauhan. Sinampal ako ng mga pangyayari. I thought wala akong ginagawang masama kasi wala naman kaming relasyon ni Chrissy. Pero the fact na may palihim akong kinakausap na ibang babae is already a form of cheating. Lying is cheating. Hiding is cheating. Having a special bond with someone else other than your partner is cheating. At nadala na ako doon, Popoy at Bea. I learned my lesson. At hindi na ako ulit pa. I don't want to go through the same embarrassment ever again. Sa ngayon ay unti-unti ko pa ring tinatrabaho na maisalba ang relasyon namin ni Celine. I really do love her, Popoy at Bea. Masyado lang akong naging kampante na I will not lose her. Pero promise, I will not do anything to hurt Celine again. Wala siyang ibang ginawa kundi ang mahalin at alagaan ako. She's so kind, caring, very sweet, and generous. Yun sana ang binigyan ko ng importansya noon pa. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa oras na inilaan ninyo para basahin ang letter ko. Thank you so much din sa mga viewers for taking their time to listen to my story. Again, thank you and more power pa sa inyo. Lubos na nagsisisi, Nico. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Huli ka. Mga kapamilya, oras na natin 15 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Grabe, no? Naramdaman nyo ba yung stress sa banda dyan? Yung mga naalala ang kanilang pagkakahuli noon, the explanation, the sleepless nights, di ba? Kung papaano bang ipaliwanag. Actually, mahirap ha. O, daman-daman natin. Ito nga, wala pang ginagawang milagro to, Bea. Mind you, mga kapamilya, wala siyang ginagawang milagro. He just remained friends with his ex. Na hindi lang niya kasi sinabi rin na meron pala siyang present na karelasyon na si Celine. Ayan yung mga ganyan. Oh. Pero kita nyo naman ang nangyari. Matindi pa rin. It's as if niloko niya or nag-two-time siya. Ganun na ang napalabas in public with the help of social media. Alam mo, Popoy, napakakalat nung napakakalat ng mga pangyayaring ito. In Dito fairness, sa yung mga ating, kwento natin, Bea, nakakapagod Nakaka-stress kayo Alam mo, kahit ako din, nung pinakikinggan ko yung letter sender natin, yung chichika natin, na-stress din ako. Parang gusto ko siyang batukan every word na sinasabi niya. Charing. Pero alam mo, Popoy, eto nakakatawa, no? Feeling ko marami tuloy dyan ang mababother na ganun kami ng jowa ko, hindi namin chine-check yung cellphone ng isa't isa. Baka mamaya, meron na nga talagang nangyayari. Hindi ko lang nalalaman, hindi ko napapansin kasi nga we don't check each other's phone and everything. Kaya nga lang, will na siguro ni Lord na, alam mo yun,
will na siguro ni Lord na Julie Apdaza etong letter sender natin na si Nico. Pero alam mo po, ang daming ganyan. Yung mga merong hindi ma-let go na kaibigan or ex. Hindi Na ex, ma-let go okay. na ex na naging kaibigan. Sige kamarkada, pakinggan natin yung sentimiento ni Nico. Sabi kasi, hindi niya ma-let go kasi nga super special kasi ang dami nilang pinagdaanan na parang ayaw niyang basta-basta baliwalain o itsupwera dahil lang sa nagka-girlfriend siya. Kasi inassume na niya na gano'n ang mangyayari. Pag sinabi niya dun kaya Chrissy na may girlfriend na ako, matik ganun ang gagawin ni Chrissy. O sige, mag-lie low tayo sa friendship natin. Kaya lang etong si Nico, merong hina-harbor na utang na loob-ish doon kay Chrissy na alam mo yun, napakabait niya sa akin, inalalayan niya ako. So alam mo yun, I want to return the favor pa rin. I want to be there for her pa din. Kaya, hindi ko sure kung valid reason ba yon para alam mo yon, i-maintain mo yung communication with your ex. Ang naging problema kasi Popoy, inassume niya both sides Inassume niya na si Chrissy lalayo pag nalaman na yung jowa. Inassume na yung jowa niya sasabihin kay Nico na layuan mo yung Chrissy na yan, hindi ko na pupusuan yan. So alam mo yon, bago pa man pumunta dun sa problema na yun, ginawa na niya ng solusyon. At ang solusyon niya ay magsinungaling. Ang solusyon niya ay magtago. Para alam mo yun, best of both worlds. Hindi. How can you say na best of both worlds yun, Bea, while, I mean, sa konsensya mo, wala ka namang ginagawang, masama talaga. Naging friends ka lang. 'Di ba? So, ito pa, no? feeling ko lang napakabigat kasi nung best of both worlds. 'Di ba? Pero it still is lying. 'Di ba? Pagsisinungaling pa rin 'yon na hindi mo sinabi kay Chrissy na meron ka ng girlfriend at hindi mo rin sinabi sa girlfriend mo na nakikipag-usap ka pa rin in constant communication, that is with your ex-girlfriend. 'Di ba? Kahit pa before her or kahit pa 3 ladies before her, kahit pa 5 ladies before her, 'di ba? At least kasi alam mo, mas maganda nga na alam kung sakaling merong mga ex na you are continually in communication with, 'di ba? Lalo na kung meron ka ng partner. Alam mo ako, Bea, I remained friends with siguro mga 3 girlfriends na naging ninang pa nga ng mga anak ko at kaibigan na rin siya ni Mrs. Popoy. Diba? Ganun yun kasi alam ko, sabi ko, wala talagang very sisterly love pala yung naramdaman ko doon sa naging girlfriend ko. Diba? Noon, pero ito, kaibigan natin siya ngayon. Nagchat-chat kayo, nagchat-chat din naman kami minsan. Diba? May mga pamilya na rin na sila, yung mga ganyan. Well, I don't know with the others. Pero may mga ganun kasi, pwede ka namang magsabi. Ayan, na kausap ko okay lang ba, pero hindi nga nagawa ni Nico. Kasi nga, inassume na niya na alam mo yun, naku, palalayuin to sa akin. Kasi nga, alam ni Nico kung gaano kabigat, gaano ka-special sa kanya si Chrissy. 'Di ba? Ano pa man, Nico, alam mo sa sarili mo na, ikaw ba, tingin mo may feelings pa rin tong si Nico kay Chrissy? Ako hindi ko sure. I think wala na. I asked, wala naman pero na. It's just that meron kasing history itong si Celine. 'Di ba? Merong history si Celine doon sa former relationship niya na sabi kasi dito is traumatic experience. Na syempre yung ex-girlfriend para sa isang taong na trauma na katulad ni Celine sa kanyang past relationship is no-no. 'Di ba? Hindi pwede 'yan. Talaga nakikipag-usap ka pa rin doon? Hindi. Galing siya sa isang traumatic relationship. Kung ano man yung kung ano man yung naging dahilan, iniwan siya, she got abused, whatever the reason may be, parang isa yan sa mga hindi mo masabi. Hindi mo basta masasabi doon sa girlfriend mo, Pea. Napakabigat. 'Di ba? Doon pa lang tapos na kayo agad nitong si Chrissy. Tapos na yung communication mo with her. Kailangan mo nang i-cut lahat ng lines of communication. Given that factor na itong girlfriend mo galing sa
traumatic relationship. Pero alam mo mga kamarkada, isa lang talaga ang point ng storyang to. Lying will never take you anywhere. Hiding something from your partner will not end good. At saka kung may tinago ka man, isipin mo na, i-assume mo na, lalabas at lalabas yan. Lalo na kung kalokohan yan. Hindi mo yan madadala sa hukay mo. Dahil bago ka magpunta sa hukay mo, sisirit na yan. Magkakaroon ng butas o magkakaroon ng senyales na meron kang ginawang kalokohan. Gaya na lang nitong letter sender natin na si Nico. At nakakatawa, Popoy, no? Alam ni Nico na dina-downplay niya yung ginawa niyang medyo natatawa lang ako dun sa partner. I mean, totoo naman. Hindi naman sila nag-sex, wala naman silang relasyon and everything. Kaya alam yun, ginawa niyang pampalubag loob sa sarili niya yun na di naman ako nakipagrelasyon eh. Nagsinungaling lang naman ako, di naman ganun ka-big deal yun, ganyan. Kaya alam mga kamarkada kasi, eto nga, galing nga sa traumatic relationship si Celine. So kahit kahit hindi galing doon. Sige, the fact na, alam mo yun, pinagsinungalingan ka, anong mararamdaman mo? Sige nga, may tinago sa'yo. Anong mararamdaman mo, 'di ba? Does it make it parang ano man tawag dito, Popo, yung lesser evil between all the possible kasalanan? Ang pagsisinungaling lang ba yung pinaka Yes, alam mo Bea, para sa akin kasi ang dating, kung ako si Celine, kung ako yung pinagtaguan ng isang katotohanan, don't you trust me enough? 'Di ba? Napakaliit ba ng pagtitiwala mo sa akin that I can handle this information na meron ka pang communication sa ano? Alam mo, napakalaking bagay kasi na at least alam ko, 'di ba? At kung meron man akong strong opinion na ay nako, seloso ako eh. You know me. Ayoko sana hangga't maaari na may communication ka with her. At least, 'di ba, na dahil mag-partner tayo, kumbaga parang nasabi mo sa akin, 'di ba? Natanong mo yung opinion ko. Pero yung gugulantangin mo na lang ako, talaga magagalit ako. You don't trust me enough. Sinasabi mo na mahal mo ko, but you have to trust me enough para sabihin yung mga ganito mga bagay. Sino ba yung mga kausap mo? Bakit ka uuwi ng maaga? Sabi mo, masama pakiramdam tatay mo, yung pala kikitain mo si Chrissy. 'Di ba? Why do you have to hide? 'Di ba? All of a sudden. Alam mo, ito nga, maganda yung sinabi ni Mary Sambilyon Nunez. The end doesn't justify the means, ika nga. 'Di ba? Yung gusto natin, 'di ba? The end. Yung katapusan, ayan, ng gusto sana natin mangyari. Kasi Nico means well, 'di ba? Ayaw niyang masaktan, hindi niya niloloko yung girlfriend niya na si Celine. 'Di ba? Tapos si Chrissy rin naman, nagiging kaibigan lang rin naman siya kay Chrissy na accidentally close friend, ex-girlfriend niya, pero hindi rin naging maganda yung paraan niya na siya ay nagsinungaling sa kanyang girlfriend at nagsinungaling din siya doon sa kanyang ex-girlfriend. 'Di ba? Just so kumbaga ma-serve niya yung purpose niya as the good boyfriend and of course as the good friend dito naman sa kabila. Tama 'yon. The end does not justify the means. 'Di ba? Maganda yung intention mo pero yung paraan mo para makarating doon minsan may sablay eh. May sablay talaga at dito kitang-kita may sablay. Sablay nga naman talaga. Eto sabi ni sige nga, galing to sa tropang babaerong loyal, Popoy Sige. Sabi ni Marvin, Pagbigyan. ikaw talaga ang mali, Nico. Kahit sabihin mo wala kang intensyon kay ex, ganun pa din ang definition yon. Yan ang dapat nating iwasan, ang mamangka sa dalawang alon. Kasi imagine mo na lang. Ilog. Dalawang ilog yun. Alon, meron bang isang alon ka lang na nakita? Ay, umalon ng isang beses. Mamayang hapon na ulit ang alon yan. Alon, tuloy-tuloy yun, Marvin. Ayusin nyo, ha? At saka, ang tawag dito, at saka kamorkada, isipin mo na lang, yung partner mo, merong may parang someone special pa sa kanya bukod sa'yo. Ano nilang mararamdaman mo, di ba? Kahit pa sabihin natin kaibigan lang yan, or BFF, bakit hindi ikaw ang ginawang BFF? Kaya alam mo, Popoy, isa yan sa mga
sa inyong mga kamorkada, kapag ka makikipagrelasyon kayo, siguraduhin na yan yung partner nyo, yan din yung BFF nyo, yan din yung best friend nyo, yan din yung dapat pinagkakatiwalaan nyo para iisa na lang, para walang kakompetisyon yung partner nyo. Kasi anong point na may jowa ka kung hindi yun yung best friend mo, hindi yun ang pagsasabihan mo, hindi yun yung unang, alam mo yun, hinihingan mo ng tulong. Ano, may jowa ka para lang may kalandian, para may, alam mo yun, may tagakilig, ha? Para may... Pero alam mo, Bea, no, ideally, ganyan sana dapat, ano? Your lover is also your best friend. Masarap isipin na ganyan sana, 'di ba? Pero alam mo, meron talaga mga matters na you would still be needing your best friend, 'di ba? Para sa akin lang, dito tayo maghihiwalay, Bea, no? You'd still be needing your best friend sa ibang mga matters sa buhay mo. Kasi hindi lahat naman ng mga partner natin ay maintindihan or at least makaka-relate sa ating magkasama tayo sa kama, magkasama tayo sa bahay, magkasama tayo sa buhay, nagsumpaan pa nga tayo. Pero alam mo, mafu-frustrate ka kasi kapag ka hindi naman din naging best friend ang dating ng supposed to be, dapat ganun. 'Di ba? Meron kay mga secrets na sinishare sa isa't isa, but sometimes to have a best friend is better, 'di ba? Outside of your relationship. Hindi dahil sa Oo naman. mahina yung utak nung wala siyang emosyon. It's just that hindi, kailangan natin lahat ng tulong. Pero you choose your close friends. You choose your best friends. 'Di ba? As much as possible, you avoid na yung ex-partner mo. Yun naman yung punto. And the point is, kung meron ka man, alam mo yun, makakausap na ibang best friend, siguraduhin mo yung best friend na yun, kilala nung karelasyon mo. Hindi yung best friend na tinatago-tago mo din, utag na loob. Oo. Yun yung medyo off doon. Teka po, masingit ko lang dahil may nagsabi dito. Nagpadala Ano? siya ng 20 Swedish kronas, si Raven. Pero Si hindi Raven. ko gets na yung sinabi niya. Ano bang sinabi? Basahin mo! Hindi ko makita eh. Nasaan ba? Sa GC? Lying is not a problem. Lying about cheating is a problem. Ayan. Hindi. Kasi totoo naman din yan. Yung sinabi ni Raven, sometimes you just have to lie. 'Di ba? White Diba? You lie? just have to lie. 'Di ba? Kasi dito kasi sa pinag-uusapan natin, this is about relationship, about Nico, Celine, and Chrissy. Sa ganitong setup, sa relationship, huwag kang romantic relationship, huwag kang maglalay. Diba? As much as possible. Pero di ba merong ang white lies na tinatawag tayo? Di ba? Ikaw ba kapag ka surprise mo yung partner mo, sabihin, Ayun ba may yun? surprise ka sa akin, ano? Wala. Pero meron yun? talaga. Pero that's also lying. Di ba? White lies yan eh. Di ba? Meron kang surprise. Di ba? Sa opisina ba, pagka sinabi mong o bakit ka late? Tinanghali po ako ng gising. Di ba? Laging sinisisi natin traffic. Oo, yun yung sinasabi lang naman ni Raven dito. Lying is, kaya nandyan yung pagsisinungaling na yan, pwede mo magamit sa tamang paraan. Sa tamang paraan. Pero, pagka ginamit mo nga ang pagsisinungaling sa cheating, 'di ba? Lalo na nga sa partner mo, yun ang mali. 'Di ba? Yun lang naman yung pinupunto niya. Wow. So Raven is just trying to play with our minds. Wow. Ay, ito pang isang angulo pwede tignan na Popoy. Sabi ni Trina Loresca, guys, kung sa tingin natin di na mag-work ang isang relationship, let it go na lang. Any personal or family problems, no need to post it on social media platforms. This will not resolve the issue. Those issues must be resolved between the parties involved. Yun ang medyo na-off ako kay ate mong girl, Celine Gomez. Dahil kanyang pinost sa social media. Alam mo, nagawa niya yon to seek revenge, to seek sympathy. Obviously, syempre, pag ikaw ang niloko, halos lahat ng tao kakampi sa'yo, di ba? So parang,
validation ika nga ng pagkakaloko sa'yo. Yung, alam mo yon, yung awa ng lahat ng tao, yung ikaw ang kakampihan. Yun ang feeling kong hinanap niya, Celine, sa nangyaring ito. At numero uno na nga, yung gantihan, etong si Crazy. Kaya lang nga ang problema, Celine, feeling ko hindi siya nanonood. Si Nico lang ang nanonood. Ang problema, Celine, Diyos ko, mali ka naman kasi ng paratay, Celine, utang na Off yun. Off yun. Oo. Or kahit na tama yung paratang mo, hindi mo dapat binobroadcast. Kasi tinan mo nga nangyari, pinagpiestahan kayo. Naging mas Uy. malala pa sa palengke ang relasyon ninyo. Tsaka Bea, pwede nga maging legal battle ito ha. Ngayon Diba ha, nga? sa social media. Chika ni ano? Kasi yung iba dyan, syempre gusto mo mapahiya yung tao sa tingin mo responsable, na masaktan ng damdamin mo. Gusto mo lang mapahiya siya. Papaano Right. kung yung taong ito ay meron ding kapasidad na kasuhan ka naman, maipakulong ka, or 'di ba mapapahiya, mari-reverse 'Di ba mari-reverse dahil lalong-lalo na yan medyo ang mahina nga at napatunayan na hindi naman talaga siya ng agaw, hindi naman talaga siya iba. Nako, kaya you be careful sa pagpo-post sa social media. Huwag tayong masyadong mabilis na hindi ginagamit ang ating mga isip. Minsan kasi mas mabibilis na ang mga daliri, I share. 'Di ba? O kaya I comment na ganito yung kwento. 'Di ba? Tsaka yung iba naman, kapag ka ganitong mga, alam mo, nagbabasa rin ako kasi nung mga nakaraan, nung may pandemic, 'di ba? The change oil thing, 'di ba? May ganyan. Binasa ko rin 'Di ba? Nakimarites din ako noon dahil wala namang masyadong magawa. 'Di ba? Teka, Tayo, yung ba yung naka-lockdown. Yung ba yung may motor na may angkas? Yung ba yun? Motor ba yun? Sasakyan yun para mag-change oil yata sa convenience store yata. Okay. Basta the change oil Issue, era, no? Issue. Ayan, meron mga ganyan. Binasa ko rin naman. Nakimarites, syempre, okay, natawa ko. Pero to comment, para makisawsaw, para wag na. Hayaan na natin, kasi may nasaktan na emosyon. 'Di ba yung nag-post? Yung lalaki na, I don't know kung magkaibigan nga lang, at yung babae rin na, syempre, meron din mga friends yan, at lalo na meron mga pamilya yan. 'Di ba kung maayos naman sila at meron lang talagang galit na ipinost sila in public ng hindi maganda, magko-comment ka na agad. Wag na. 'Di ba? Mas maganda kasing pag-usap ngayon kasi ang nagiging sumbungan ng mga tao, hindi na si tatay, hindi na si nanay. 'Di ba? Kasi sino ba ang laging kaharap ng mga tao, lalo na sa mga kabataan ngayon? Yung cellphone. Nagsusumbong sa cellphone, which is not right. 'Di ba? Ang mga komento makukuha ninyo sa cellphone ay iba ang kalidad doon sa mga payo na maibibigay sa inyo ng kapatid mo, ng magulang mo, ng isang tunay na kaibigan mo, nakasama mo nung mula nung nahihirapan ka hanggang sa guminhawa buhay mo at nagka-problema ka ngayon. 'Di ba? Ang pinagsusumbungan nyo, Facebook. 'Di ba? Buti sana kung nanonood kayo ng Dear MOR sa Facebook. Well and good. Natututunan nyo yung ganitong mga salita. But I strongly urge you na kapag may mga problemang ganito, gawin nyo yung ginawa ni Nico na nakipag-usap siya. Gusto ko yung ginawa niya, nakipag-usap siya sa tatay ni Celine. 'Di ba? Kahit tayo siyang kausapin ni Celine, kay Chrissy, 'di ba, nakipag-usap siya. Yung tao sa tao, iba pa rin yung interpersonal no? Hindi yung online lang yung ating communication na lamang palagi. Correct. Kaya alam nyo mga kamorkada, eto may tip ako, charing. Sa Facebook, ayusin nyo yung settings ng nyo para hindi kayo nabibigla. Meron kasi dun po, pag may tinag sa'yo, yung kailangan mo pang i-approve. So, pwede mong i-on yun. Para pag may nag-tag sa'yo, hindi siya matik na lilitaw dun sa lilitaw sa wall mo. So, alam mo, magna-notify siya sa'yo personally kasi kailangan mong tignan, kailangan mong i-approve or i-deny. Gawin yung ganon. Para kung sakali man na merong mag-tag sa inyo na alam mo yun, hindi ka aya-aya yung chika, at least hindi makikita agad ng mga friends mo, ng kabag-anakan mo and everything. Makakakita lang yung nag-tag sa'yo, diba? Yung mga friends niya and everything. Wala, tip lang, para just in case na alam mo yon, may manira sa inyo, o kaya may maganyang sitwasyon, hindi ganun kabilis kakalat agad-agad. Hindi katulad na nangyari kay Nico. Yeah, wag nyo gawing... Ayan. Salamat sa tip, pero kung wala naman kayong tinatago, masyado, like me,
Wala akong tinatago, naghahanap nga ako eh. Naghahanap ako. Kahit pera, wala na akong tinatago, Bea, no? Naghahanap pa nga, kaya naman pa Gcash na kayo, Etchos. Ayan, sabi nga ni Gil Enriquez, ginawa ng journal ang FB. Alam mo, totoo yan. Di ba parang lahat na lang nang nangyari sa relationship nila ay nangyari. Minsan nga yung personal na buhay, natapilok, may picture. Nung natapilok ha, yung mismo natapilok, na picturean. Tapos nung nasugatan ng konti, gasgas lang naman, picture. Tapos nagpunta ng ospital, sabihin, uy, anong ginagawa mo dyan? Hindi, sinamahan ko lang yung, yung anak ko. Ay, akala ko naman na ospital ka dahil sa tapilok pa. Alam mo yung nagpapaganon, yung nagbubuo ng intriga para sa sarili. At saka Poy, alam Tigilan mo niyo kung yan. isa sa mga ayoko nakikita sa pet peeve ko talaga to sa feed ko, yung pinipicture yung sarili nila umiiyak, yung hurt sila, tapos alam mo yung magsa-selfie, pruweba na umiyak sila, tapos yung Cheap. iba ko sila, please. Cheap mo. I mean, I don't know anong gusto niyong kunin kapag ganun yung ginagawa ninyo. Nakakaloka. Yan. Kaya nga itong sabi ni Mary Nunez, pagka may problema, ipa-Dear MOR natin. Yun na lang. May advice pa nga galing kay Popoy at kay Bea. Diba? At hindi lang po sa amin nanggagaling yan, nanggagaling din po sa inyo. Alam nyo, siguro kung lalagay natin sa porsyento, 80% of what I know about relationships, Bea, dito ko natutunan sa Dear MOR, kasama po kayo. Diba? Sa ilang taon na nandito ako sa programang ito. Diba? Correct. Kasi alam mo po, Dear MOR yan. Hindi mo man maranasan yung kung lahat ng pwedeng mangyari sa isang relationship, at least aware ka na anything is possible, 'di ba? At alam mo na anong gagawin mo pag kung sakaling mang mangyari sa iyo. At speaking Popoy ng mga anong tawag dito? Papa Gcash, teka, mahabol bati ko lang. Yung Papa Gcash. Nakikita ko nagpa-flash ng yung mahiyaing number ni Popoy. Ayan, Ano tawag dito? Nag-start na kasi tayo bago pa man magpadala. Pero alam mo yon, better late than never. Si Rene Trinidad, nagpadala ng 530 stars, tapos sinundan pa ng 310 stars. At binabati niya yung asawa niya na si Mary Ann at yung syupatembags niya na si Kathy and Ruby Red. Oh, maraming salamat sa Trinidad family. Thank you so much. Thank you so very much. At syempre sa mga nag-share ng ating kwento ngayon, ay nako, kung gusto nyo medyo mainis, medyo ma-stress, kung sakaling masyadong smooth sailing ang relationship ninyo, itag nyo na yung mga friends nyo. 'Di ba? Dito sa ating live streaming ngayon, okay, para mapanood din nila, mapakinggan nila ang stressful na, ay nako, para mag-behave sila. 'Di ba, as partners sa kanilang relationship. But thank you, no, Nico. Ayan, thank you so very much sa iyong pagsulat sa amin dito. Napakatapang mo. Ayan, dahil hindi lahat ng mga lalaki ay umaamin. Oo, ay umaamin, 'di ba? Bumabawi, nagsusorry at nagtsatsaga na mapanalunan muli ang puso ng babae na kanilang mahal naman talaga. 'Di ba? Kahit na parang ikasira na ng kanilang pangalan itong si Nico, 'di ba? Sa lahat ng mga kaibigan. Ayan, thank you so very much, pero maraming salamat din syempre sa mga boses pa lang, parang sila na yung unang nakadama nung naramdaman natin ngayon sa ating kwento ang ating mga dramatistas. Kasama ang partner ko, pakagaling. Eto, pasalamatan natin si Nico. Nako! Dami na galing. yun! Si Celine, Jamie Rubio. Palakpakan, napakagaling. Best actress nga naman talaga, Chrissy, care of DJ Bea. At syempre, yung Pudra Kells ni Nico, Jan Kamat. At ang napakabait na Pudra Kells ni Celine. Hindi ako sanay na mabait, China Pops. At si Jeff, yung friend nila, Makoy Marcos, yung isa pang katrabaho na si Peng, Wardy Alagao, at yung isa pang Marites na kaibigan, Kev, Chan Palma, at ang na-stress po sa lalaking ito, walang iba kundi ako. At ang nag-edit po, si Joko Loco. Sinasabi ko sa'yo, Nico, Diyos ko, talaga, mayos ka, day. Yan, nag-away pa po si Bea at ang asawa niya dahil sa kwento ni Nico. Yan, dahil hindi raw yata kinakausap ni Bea si Jason.
'Di ba? Ng ilang araw nang dahil sa mga kwento ni Nico. Dahil nafi-feel yata ni Bea, no, na parang, "Ano ba kita? Hindi naman ako nanloko yang Nico na kausap mo sa phone, yung Ay, ginagawa mong hindi. kwento yan yung ano." Kaya nako, Ay, medyo Ay, boy! Yan, pwede nang napacheck huminga, talaga Bea, ako. ha? Napacheck talaga ako sa cellphone ng Diyosawa ko pagkatapos kong marinig itong Mm. kwento ng walang... Ay, Diyos ko, Nico. Nakita mo yung chat namin? Ha? Nakita mo yung mga chat namin? Love you, pre. Love you, bro. Oo, isa ka rin, ha? See you, bro. Oo. See you, bro. See you, bro. Ayan, ako, maraming salamat po mga kapamilya. Ha? At syempre, kung sakali nabitin kayo, nandyan po, pwede niyong pakinggan na now na pagkatapos na natin ang Spotify, Dear MOR, the podcast. Diba? Sa Spotify, thank you sa mga nakikinig. Sa YouTube, pwede rin po. At syempre, dito mismo, sa Facebook, ay pwede. Go lang po. I-share pa natin ang i-share yan. Nakasama niyo nga po kami. Ako po si DJP, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, I'm super duper happy sa mga pa-stars nyo. Huwag niyo po kakalimutan, June 19, birthday ni Bea. Pero June 20 celebration. Kita-kita po tayo, mga kamorkada kapamilya. Thank you so much. Thanks sa iyo pa, gorgeous B, Bea. Love ya. Mwah. Kala ko sasabihin mo mga ka-milk tea. Yeah, kanina ka pa milk tea ng milk tea ang gusto. Ayan. Pero maraming salamat sa mga pa-Gcash, ha? Padala mo yung parte ko, ha? Magbibilk Oh, ako. sige. Ayan. Ano uling number, Chan, Palma? Ano ulit? Oh, Sunod sa sasabihin natin. I-post mo na yan. Tanggalin natin ang hiya dahil may paalaala lang tayo. Mga kapamilya, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, please, pa-Gcash ka na sa akin, Chan. Ayan. Stay happy!